Kamusta mga kaibigan? Welcome back ulit dito sa channel na to, Unboxing Simulator. Sa video na to mga lods, i-explain ko lang sa inyo kung paano ko ginawa itong double barrel M690 shotgun. Yun. So huwag na natin patagalin pa. Eto nga pala siya mga lods. Yun o. Tignan nyo muna mga lods. Ayan. Tignan nyo maigi mga lods yung double barrel shotgun natin. Sheesh. Wala kang takas na ito mga lods kapag close quarter battle yung labanan. Kasi dalawang kasaw, dalawang tira mga lods. You know? Kasahin natin siya mga lods. Ito siya. Yun. Ito, tingnan natin yung trigger. Ayan. Pwede din pang burst fire mga lods. Isa, dalawa. Ayan, 4 na bala ang lalabas niyan. Tapos pindutin natin ang trigger ng sabay. Yun. So pakita lang natin yan mamaya sa test firing natin mga lods. Pero buksan muna natin siya. So kung napapansin nyo mga lods, meron siyang mga zip tie. Ito. Ewan ko anong pangalan nito, pero zip tie siguro to. Ayan. Hindi kasi siya naka-super glue mga lods. Ito dito. Hindi ko siya sinuper glue. Pero meron niyang liha mga lods na nilagay ko sa both sides niya para hindi gumagalaw dahil sa friction at dahil sa higpit na ang pagkalubid nitong zip tie. Ayan. Ito rin, kinabitan ko rin ng zip tie para sabay silang may kakasa. Ayan. Ito din ay liha mga lods na tinakip ko dyan sa PVC. You know? Makikita natin yan mamaya. So tanggalin muna natin yung zip tie mga lods. Natatanggal lang kasi ito at naibabalik. Eto mga lods, kumalaw na. Yan o. Ayan. So, para matanggal to, meron siyang lock nga pala dito mga lods. So, yan, ginawan ko ng lock na yan. Hook. Dito, hindi ko nagawan, kaya ito na lang yung purpose ng zip lock mga lods. At ito din. So, yun. Tanggal. Tapos, eto. Tanggal na ang dalawang M690. Ito sila mga lods. Yung isa walang hawakan at yung isa meron. So dito kong nilagay sa right side yung may hawakan mga lods para madali ko lang siyang maikasa at maabot pa rin ng daliri ko yung nasa may left side. Ayan. So kita nyo mga lods yung friction. Dalawang liha yan mga lods na nakaganyan. So di kagad siya gagalaw dahil na rin sa higpit ng pagka zip tie niya mga lods at sa friction nitong kanyang liha. Manipis ang kanyang liha mga lods na nilagay ko. Ayan. Pero depende yan kung anong gusto nyo ilagay. Pwede din siguro yung mas makapal na liha. Wala namang ibang nagbago dito mga lods. Yan yun pa rin. Ito lang liha ang nilagay ko. At yung mga hawakan nila mga lods, yung kasahan, tinanggal ko na mga lods. So, keep na lang natin yun. At ito na yung pinalit ko mga lods. May proseso nga pala sa paggawa nito mga lods. At di ko rin nakuha na ng measure kung ano bang inner diameter nitong blue na PVC pipe. Ayan. Pero gagawan ko to ng video ulit mga lods na gagawan ko ng ganito na handle. Sa ngayon kasi mga lods, wala pa akong available na M690 na sobra or extra Ito pa lang, yung iba binibenta ko pa. So, explanation video lang muna tayo ngayon. So, eto mga lods, ginabas ko tong PVC na kulay blue dito. Ayan, para pwede siyang mabuksan na paganyan. After ko siya ginabas mga lods, pinatunaw ko siya sa apoy para maging malambot yung PVC mga lods. Pagkatapos na maging malambot na yung PVC, yung kulay blue, wala pa tong kulay orange mga lods hindi ko siya kinabit. So pagkatapos na lumambot yung PVC na kulay blue, nilalagay ko siya dito mga lods. Pinasok ko, ayan, para bumukas tong
ginabas ko na part. Kasi malambot pa ang PVC niyan mga lods. Ayan. Tapos pagkatapos, hinayaan ko lang na tumigas ulit yung PVC para mag-adapt siya sa outer diameter nitong pellet gun natin, itong lalagyan ng bala ng shotgun. Yan. Tapos, eto, nag-iwan ako ng part na to dito mga lods. Ginabasan ko yan ng paganyan. Ayan. Para itong part na to at eto, yan ang magiging tagatulak ng part na to sa kasahan mga lods. Ayan o. Ayan. So, nag-iwan din ako ng parang hook dito mga lods para yung lubid natin or yung ziplock natin na dadaan dito, madadala niya yung yung kasahan natin. Eto. Ayan. Tulad nito mga lods. Yan o. Para madala niya yung kasahan. Ayan. So, yan ang purpose nitong ziplock at yung lock na yan, yung hook na to dito. Ayan. So, gumawa ako ng pangalawang PVC na may ginabas dito. Same process din. Palambutin lang sa apoy. Tapos pag lumambot na, lalagay ulit dito sa barrel chamber or magazine chamber ng shotgun. Ayan. Tapos dapat may ganito, may lock. Ayan, may hook. Para babalik. Eto mga lods, maganda ang pagkagawa ko nito kasi nakuhook niya talaga. Ayan o. Naibabalik. Pero minsan, hindi siya bumabalik. Nasa slide siya. Dumudulas. Kaya, yung zip tie na lang talaga yung ginawa kong pang-lock niya. Ayan. So, pagkatapos na makagawa ako nitong kulay blue na PVC pipe mga lods, ayan, pumutol ako ng malaking PVC. Yung parang ganito ka laki ang butas mo lods. Eto, ginabas ko siya ng paganyan. Tapos tinunaw ko ulit sa apoy para maging malambot yung itong kulay orange na PVC. Pagkatapos, sinama ko lang ito silang dalawa. Ayan. Dapat nakalagay na din tong dalawang kulay blue na PVC dyan. Tapos, sinalpak ko yung kulay orange na PVC mga lods para ma-adapt niya yung outer diameter nitong dalawang PVC na kulay blue. At kakagat siya dyan at magiging fit in siya sa dalawang kulay blue na PVC mga lods. Ayan. Pagkatapos, pag tumigas na siya, di na malambot, nilagay ko lang itong liha na makapal. Ayan o. Kapal yan na liha mga lods para maganda talaga ang hawakan. Hindi dudulas yung kamay natin kapag ikakasa natin yung dalawang barrel niya. At super glue lang din yan mga lods pagkalagay niyan. At super glue lang din yung pagkalagay ng kulay orange na PVC dun sa dalawang kulay blue na PVC pipe. Importante din nga pala mga lods na hindi dapat sobrang pagkadikit nitong dalawang barrel niya kasi hindi na yan may kakasa kasi hindi na straight itong kanyang kasahan dito kapag nasobrahan natin ang pagkadikit nito. Dapat straight lang din. Ayan, dapat straight lang siya at hindi sobra ang kanilang pagkalapit. Lalagyan ko sana to ng spacer dito mga lods or anything na hindi siya makaka-prevent ng paglapit nitong dalawang barrel ng paganyan. Pero hindi ko nagawan mga lods kasi hindi ko alam kung anong lalagay ko. Pero hindi ko pa nagawan mga lods. Gagawan ko pa. Sa buttstock naman mga lods, ayan, pwede din natin itong lagyan siguro ng buttstock nung M693 mga lods, yung mahaba na buttstock para meron ka ng foregrip at meron ka pang buttstock. Pero sa tingin ko hindi siguro makakapasok tong thumb natin kapag lalagyan natin yun dito. Hindi ko pa kasi na-try eh. Pero siguro sa susunod na video mga lods, gagawan ko talaga siya ng sarili niyang buttstock. Ayan. At kung napapansin nyo mga lods, tinanggal ko na lang yung kanyang front sight, yung part na to dito kasi palagi yung natatanggal eh. At pangit naman kung isusuper glue natin siya dito, hindi na natin ito mabubuksan. So tinanggal ko na lang yun. Alright, eto mga lods, dito lang muna tayo kasi marami pang tao dun sa tindahan namin. So try natin yung burst fire mga lods. Yun. Sheesh. Grabe. Grabe nun ah. Isa pa nga.
Boom! Sobrang lakas kahit apat na yung tira mga lods sa isang size. Apat na BB sa isang tira mga lods. Try ulit natin. Pero doon naman sa baba. Yun. Grabe. Try natin yung tagdalawahan mga lods. Yun. Mahirap nga palang ikasa mga lods kasi nasa harapan ko yung camera. Try natin mamaya. Yun. Sheesh. Try natin mabilisan mga lods. Eto mga lods. Mabilisan na pagkasa. Yun. Sobrang lakas mga lods. Yun, tignan nyo naman mga lods. Wasak na wasak yung karton, no? Grabe. Sa burst fire at sa dual shots mga lods. Grabe. Makapal pa naman tong karton na to. You know? Pero wasak na wasak. Alright mga ka-review. Isa lang talaga masasabi ko sa dual M690 shotgun mga lods. Wala akong masabi mga lods. Nasa kanya na lahat. Pwede pang rat-rat. Yung pwede pang burst fire. Yung at pang malapitan at pang masakitan mga lods. Itong M690. Grabe. Tapos dalawa pa talaga. Grabe mga lods. Kahit pa tumakbo ka nito mga lods, pag naabutan ka, tatamaan ka talaga mga lods sa kanyang dalawang shots. Pero hindi ko siya recommended bilang pang sniper mga lods kasi hindi na effective yung kanyang tira sa sobrang layo na range mga lods. Na-try ko kasi sa more than 15 meters at tumatagalid na siya. Hindi na talaga gaano ka-grabe ka-accurate mga lods. Pero masakit pa rin yun mga lods. Malakas pa rin. Pag malapitan lang talaga siya mga lods. Ayan. So, soon mga lods, gagawa ko talaga ng full DIY video itong paggawa ko nitong kanyang hawakan at ito ring pagkabit ko ng liha dito mga lods. Kaya abang-abang lang kayo sa mga susunod ko pang mga videos dito sa Unboxing Simulator.